Good morning sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging po regarding po sa Word of God at encouragement po para sa bawat isa po sa ating lahat. So sa umagang ito, gusto ko pong tanungin kayo, ano po bang ginagawa ninyo pag kayo ay humaharap sa mga krisis o problema ng buhay? Lahat naman po tayo ay meron pong panapanahon talaga na kung saan humaharap po tayo sa mga problema at suliranin ng buhay po natin. So ano po yung ginagawa po natin? Alam niyo po may tinuturo ang Bible na kung saan kailangan natin makita at maisagawa na kung tayo po yung humaharap sa mga problema ng buhay ay isa lang po ang tuon po natin. Okay, puntahan po natin ang salita ng Diyos dito sa 1 Chronicles 16 verse 11. Ang sabi po dito sa translation na to, "Go to the Lord for help and worship Him." Madalas po mga tao po kasi, pag tayo po ay nakakaranas ng mga suliranin o problema sa buhay, tayo po ay humahanap muna ng solusyon bago tayo pumupunta sa ating Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, pag meron tayong hinaharap, unahin po muna natin dumulog sa Panginoon. Kaya sabi dito ng Bible, go to the Lord for help. Hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos at sa ganun po, magkaroon tayo ng peace, nagkaroon tayo ng direction kung paano gagawin. At ganun din po sinabi pa rito na we must worship Him. So worship po sabi ng Psalms 34 verse 9, worship open doors to all of His goodness. So napakaganda po ng binabanggit ng Biblia, ano po, na kung saan tinutulungan na tayo ng Lord at the same time, yung pong pag nag-worship tayo, hindi ibig sabihin nire-refocus tayo ng Panginoon na kung hindi po doon sa problema lamang, kung hindi sa Kanya, when we worship Him, mapapansin ninyo, bubuksan ng Panginoon ng kalangitan at bibigyan niya yung kanyang kabutihan sa atin. So alam niyo po, gusto ko pong sabihin din sa inyo na meron sa Bible po na isang banal na tao pero dumanas po siya ng katakot-takot na problema. Siya po ay sinubukan ng Panginoon. Inalaw po ng Diyos ito. At sabi nga po diyan, mahirap mag-worship 'pag tayo po ay dumadanas ng problema. Napakabigat po ng ating balikat, napakabigat po ng ating puso na kung saan para mag-worship po tayo sa Diyos. Pero alam niyo, dito po nakita ko na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at sumamba. So gagampanan po natin, ito ay a-apply po natin ang tinuturo ng Panginoon para magkaroon po tayo ng bagong pananaw sa buhay regarding po sa mga problema po natin. So 'pag may krisis po tayo na hinaharap sa isang araw o sa medyo matagal, depende po sa sitwasyon po ninyo. Unang-una po niyo yung gagawin na point natin is kailangan tayo ay manalangin. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga pinagdadaan ng problema. Ito nga po kagaya po ni Job, dito po sa Old Testament, ito po ay makikita niyo po yung kwento ni Job. Isa po siyang righteous man, pero dumanas po siya ng problema sa buhay. At hindi basta problema, ang kanya pong ari-arian ay nawala, ang kanyang mga anak ay namatay, pero nanalangin si Job. At sa kanya pong panalangin, siya po ay nagsabi ng kanyang mga saloobin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Lamentation chapter 2 verse 19, sabi diyan, "Cry out in the night, pour out your heart like water in prayer to the Lord." Hindi po yung gagawa tayo ng kung ano ng paraan. Panalangin po mga kasama, mga kapatid, ang kailangan po natin. In Job 7 verse 11, sabi dito, "I can't be quiet." Sabi niya, hindi ako pwedeng manahimik lamang. Galit ako, sabi to, "I'm angry and bitter. I have to speak out." Kailangan masabi niya kung ano yung nararamdaman niya. Yes, pwede naman po tayo mag-pray na kahit ano po nararamdaman natin because nauunawaan po 'to ng ating Diyos. Bukod po sa panalangin, kailangan din nating matutunan ito po yung point number 2, kailangan nating matutunan ang magpasalamat o magpuri sa ating Panginoon in spite of all the circumstances na dumarating sa buhay po natin. Kasi nga po, 'pag hindi po natin naintindihan 'to, wala pong nangyayari sa journey natin dito sa mundong 'to. We will die or we will walk in this planet na tayo ay punong-puno ng mga problema, stress, kabigatan, and we will be weary and we will have the bitterness or kahirapan talaga sa damdamin po natin. So, we must learn kung ano yung tinuturo ng Biblia, paano tayo mamumuhay bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. So, number 1 po, napansin po natin, manalangin po tayo. At ang pangalawa po, magpuri tayo in spite of all the circumstances. In Job 1:21-22, sabi dito ni Job, "I was born with nothing and I'll die with nothing. The Lord gave me
and now He has taken away. Kasi po nawala po yung kanyang ari-arian, nawala ang kanyang mga anak-anak, at mga anak, at sabi pa diyan, wala daw po siyang walang natira. Pero purihin ng Panginoon, sabi niya dito, I was born nothing and I will die nothing. Meron siyang ganong konsepto sa kanyang isip na hindi niya susumpain ng Diyos. May His name be praised, sabi ni Job. In spite of everything that had happened, Job did not sin by blaming God. Madalas po kasi mga tao po sa panahon natin ngayon, pag sinisisi ng Diyos, bakit ba ang Diyos inaalaw to sa akin? Bakit ba pinabayaan na ako ng Panginoon? Susun-susun o delu-delubyo ang mga problema ko na dumarating sa buhay ko, madalas sinisisi natin ang Diyos. Pero alam niyo po ba, instead na sisihin natin ng Panginoon, mga kasama, mga kapatid, tayo ay magpuri na lang kagaya ni Job. Totoo naman, wala naman tayong dala-dala nung tayo pinanganak dito sa mundong to. Mawawala rin tayo sa mundong to na walang dadalhin. Iiwan din po natin lahat yan. Kaya ang ginawa niya, nagpuri na lang siya sa Panginoon kahit anong nangyari sa kanyang buhay, nagpuri na lang siya at hindi siya nagkasala sa harapan ng Diyos. So, ano po ba ipagpapasalamat natin? Ano ba ipipraise natin kay Lord? Ano ba yung papuri natin ibibigay kay Lord? Alam niyo po, minsan, ang ating pong problema, nakikita natin ganito, ganyang kalaki. Pero alam niyo po ba, na ang kanyang mga pagpapala sa atin ay sobrang laki at hindi natin 'tong kayang sukatin. Alam niyo po ba, na kung saan araw-araw po may blessing ang Lord, hindi lang po natin 'to nabibilang. So, ang una po nating iisipin 'pag tayo po ay magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal po sa atin. Because God loves us so much. Kaya nga sabi dito po sa Job 10:12, makikita niyo po diyan that God is so good and loving God kay Job. In Job 36 verse 22, sabi doon, He is all-powerful. Pinapakita ni Job dito na ang Diyos ang gumagawa ng langit at ang lupa. Siya ay very powerful. In Job 23:10, Job noticed that everything, yung detail ng buhay niya ay alam ng Panginoon. Nung siya ay nasa sapupunan ng kanyang ina hanggang sa kanyang pagtanda, kilala siya ng Panginoon. At ang sabi ng Job 34:13, ang Diyos natin ay in control. So, makikita niyo po na napaka-dependent niya sa ating Panginoon, si Job po, no? So, God is in control of everything. At ang sinabi ng Job 23:14, He has the plan for every life. May plano ang Diyos sa buhay po natin. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, may plano ang Diyos dyan. Hindi mo lang nare-realize kasi nasa gitna ka ng problema mo. Just like si Job, nasa gitna siya ng problema niya, pero na-realize niya na merong Diyos na in control at may plano sa kanyang buhay. And in Job 5:11, sabi doon, God will protect him. So napakaganda po, no? Kung titignan niyo, iisipin lang po muna natin, ano ba ang merong binigay sa atin ng Panginoon compare dito sa nararanasan natin. Then matututo tayong magpuri sa Kanya, matututo tayong magpasalamat sa Kanya, hindi lang manalangin ng ating saloobin o problema. Yes, sinasabi ko po na kailangan yung banggitin sa Panginoon kung ano naman ang puso ninyo. Masama man ang loob niyo, may problema man kayo, o ano man yung pagdurugo ng damdamin po ninyo, sabihin nyo, naririnig kayo ng Diyos at nakikita ng Panginoon yan. Pero wag po kayo mag-stay dyan. Pagkatapos niyo pong umiyak, pagkatapos niyong sabihin sa Panginoon yan, ang gawin niyo po magpasalamat kayo. Purihin niyo ang Diyos sapagkat siya ang in control ng lahat ng ito. Yun po, medyo mahirap po, pero kailangan po natin itong practicein sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon. In Habakkuk 3:17-18, sabi dito, even though the fig trees had no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crops fails and the field produce no grains, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I'll still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Amen. So, napakaganda pong binanggit dito ni Habakuk, di ba? Na kung saan kahit wala na lahat, kahit maubos na lahat, pero magpapasalamat pa rin ako sa Lord. In Job, sabi po rito ni Job, si Job 13:15, though He slay me, yet I will trust in Him. Na kahit daw na hayaan ng Lord na mamatay siya, di ba? Hayaan ng Lord siya ay mawala, di ba? Pero pagkakatiwalaan niya ang Panginoon. So sana tayong lahat po, na kayong nakikinig sa akin, kayong sumusubaybay nitong vlog na to, kayong mga dumadanas ng pagsubok at problema sa araw-araw po, sana po
kayo po ay matutong magtiwala sa ating Panginoon na kung saan ang Diyos po ay hindi nagbabago. Nung panahon ni Job, panahon ni King David, panahon ni Habakuk, lahat po itong mga taong 'to naranasan din nila yung pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko. Pero, ito lang po masasabi ko, dahil na sila po ay nagkaroon ng tiwala sa ating Panginoon, pinuri nila ang Diyos, yes, nagsabi sila ng problema nila kay Lord. Alam niyo po ba ang mga taong ito na pagtagumpayan nila ang kanilang mga suliranin. So sa bukas po, pagpapatuloy po natin ang ating pong pinagtatalakay na kung saan ano ba ang dapat nating gawin 'pag tayo ay mayroong krisis sa buhay o may problema sa buhay. So, see you po tomorrow and bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y manalangin po muna. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, na kung saan ito po yung panahon na tinuturuan niyo kami, Lord God, na tuwing haharap kami ng problema o krisis sa buhay po namin, Lord, may apply po namin ito, O God, sa araw na ito na natutunan namin manalangin at magbigay papuri sa iyo at magpasalamat. Panginoon, dalangin namin magkaroon kami, Lord God, ng heart of thanksgiving sa iyo, heart of praises sa iyo, Panginoon, at magkaroon din kami ng heart, Lord God, to be humble down in you in prayer, O God. Kaya po Lord, abutin niyo po mga kapatid ko na may pinagdadaanan po ngayon ng mga problema. Kayo po ang tumulong sa kanila, lumutas ng lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. So God bless you and kita-kita po tayo tomorrow.